Mga bata, tara na. Tayo'y magkwentuhan. Ang saya-saya. Halina't makinig dito sa Bulilit Kwento. May isang kaharian na puno ng mga bulaklak at huni ng ibon. Ang kaharian na ito ay kilala sa kanyang kagandahan at kapayapaan. Ang mga tao dito ay masayahin at mapagmahal sa kalikasan. Dito nakatira si Prinsesa Maria. Mabait si Prinsesa Maria. Siya ay kilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa lahat ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng kagalakan at pag-asa. Ang puso niya ay parang ginto, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa kanyang mga gawa. Ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay. Mahal niya ang lahat, tao man o hayop. Madalas siyang makikitang nag-aalaga ng mga hayop sa palasyo. Ang mga hayop ay tila nauunawaan ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Isang araw, naglalakad si Prinsesa Maria sa hardin. Ang hardin ay puno ng makukulay na bulaklak at mga puno. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay nagbibigay ng liwanag at init. Mainit ang araw at kumakanta ang mga ibon. Ang mga ibon ay tila nagdiriwang na magandang araw kasama si Prinsesa Maria. May nakita siyang maliit na pagong. Ang pagong ay tila nahihirapan at nag-aalala. Nakadapa ito at hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod. "Kawawa ka naman," sabi ni Prinsesa Maria. Dahan-dahan niyang kinuha ang pagong at inalagaan ito. Pinagaling niya ang sugat ng pagong at binigyan ito ng pagkain at tubig. Sa kanyang mga kamay, ang pagong ay muling nakaramdam ng pag-asa at kaligtasan. Dahan-dahan, binuhat ni Prinsesa Maria ang pagong. Ang kanyang mga kamay ay maingat at puno ng pagmamahal, na para bang ang pagong ay isang mahalagang hiyas. Dinala niya ito sa kanyang palasyo, isang lugar na puno ng kagandahan at kapayapaan. Ang bawat hakbang ay puno ng malasakit at pag-aalaga. "Huwag kang mag-alala," sabi ng prinsesa sa pagong. "Tutulungan kita." Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at pag-asa, na para bang ang lahat ng problema ng mundo ay mawawala. Nalinis ni Prinsesa Maria ang sugat ng pagong. Ginamit niya ang pinakamalinis na tubig at pinakabanayad na tela upang hindi masaktan ang kaawa-awang nilalang. Binalutan niya ito ng malinis na tela, maingat na sinisiguro na ang sugat ay hindi na muling magdurugo. Ang bawat galaw ay puno ng malasakit. Araw-araw, binibisita ng prinsesa ang pagong. Hindi niya ito pinabayaan at palaging tinitiyak na ito ay nasa mabuting kalagayan. Kinakausap niya ito at kinakantahan. Ang kanyang mga salita at awit ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga, na para bang ang pagong ay isang mahalagang kaibigan. Pinapakain din niya ito ng mga sariwang gulay. Tinitiyak na ang pagong ay laging malusog at masigla. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa pag-aalaga ni Prinsesa Maria, gumaling ang pagong. Naging magkaibigan sila. Lagi na silang magkasama, naglalaro sila sa hardin at nagkukuwentuhan. "Salamat sa kabutihan mo, Prinsesa Maria," sabi ng pagong. "Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin." Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Lumakas ang hangin, malalaki ang alon sa dagat. Umapaw ang tubig sa ilog. Binaha ang kaharian. Natakot ang mga tao. Naghanap sila ng ligtas na lugar. "Tulungan ninyo kami," sigaw ng mga tao. "Malulunod na kami." Nakita ng pagong ang nangyayari. Lumaki ito ng lumaki. Naging higante ito. "Sumakay kayo sa aking likod," sigaw ng pagong. "Ihahatid ko kayo sa ligtas na lugar." Isa-isa,
sumakay ang mga tao sa likod ng pagong. Iniligtas sila ng pagong mula sa malakas na bagyo. Labis na nagpasalamat ang mga tao sa pagong. Ang kanilang kasiyahan ay hindi maipaliwanag dahil sa kabayanihan ng pagong na ito. Naging bayani ang dating maliit na pagong. Mula sa pagiging simpleng nilalang, siya ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan sa kanilang komunidad. Naalala ng lahat ang kabutihan ni Prinsesa Maria sa pagong. Ang kanyang malasakit at pagmamahal sa mga hayop ay nagbigay inspirasyon sa marami. Napatunayan na ang kabutihan ay laging may magandang bunga. Ang bawat mabuting gawa ay nagdudulot ng positibong epekto sa ating paligid. Tulad ni Prinsesa Maria, lagi ba tayong pipiliing maging mabuti sa lahat? Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Sa bawat hakbang ng kabutihan, tayo ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang kwento ng pagong at ni Prinsesa Maria ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na korona ay ang pagiging mabuti at mapagbigay. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share.